So kaya wala tayong F to F. Saka hindi lang ako pwede lang face to face eh. Okay. So that is the title, and these are, I'm rolling out first some words of wisdom from Zig Ziglar about organizing a business, building business. You don't build a business, you build people, then people build business. I agree with this kasi we don't manage tasks, we don't manage functions, we should manage people. One of the most important resources ng business and people. And it's something from Horizons with Mark. The golden rule for every business is this one: put yourself in your customer's place, di ba? Yung empathy. Pag customer service tayo, we should know nararamdaman ng customers na, so that we know how to solve the problems. Empathy. Business quote for the day, and I also have here some terminology. In-house financing. So, sometimes, by chance, may time na even if you don't have the fund or capital to build a business, pwede namang in-house financing. Sabihin, yung franchisor mismo yung mag-finance ng iyong business. Example, wala kang franchise fee na pambayad kasi that's like 30 million. Pwede i-finance mo na ng franchisor yan, then every year yung gross sales ng iyong franchise iabawas na lang doon yung franchise fee plus the royalty fee. And pwede naman third party financing, wala talagang pera and you can avail the in-house financing. Some banks can do the financing for you. Sabihin, kung bangko magbabayad ng franchise fee mo sa franchisor like 30 million in every month, magbabayad ka sa bangko. Installment. This third party. Kaya nga, money is sometimes not a problem kasi yung pera nandyan lang. It's how are you going to look for the capital, for the money. Andito pala si Iris. Iris, nandiyan ka ba? Parang absent ka kanina. Karating mo lang, no? Hindi po, sir. Kanina pa po ako. These words for the day and topics are the following. The learning outcomes. So, we are responsible for the learning outcomes. Yung pa-quiz mo nga pala data, no? Normally, ang pa-quiz ko is hindi naman po agad-agad na mamayang gabi. Nagpapa-quiz ako the day after, example, lesson natin today, and nagpapa-online quiz ako, assessment ng ating lesson. Kinabukasan na or the next day na. So, ang online quiz for this lesson is tomorrow evening, like 8 to 8:30. Pwede na, no? Or 7 to 7:30. Okay, so 8 to 8:30. Walang walang reaction. So 8 to 8:30 bukas. Ang online quiz. Based dito sa lesson 6. So I will hold you responsible for learning outcomes objectives. Organizing with success, it takes great strength, persistence, determination. Dapat pala passion mo yung no? Pag nagnegosyo ka, you are motivated. Kasi sabi nila, no, pag ikaw ay nagnegosyo at gustong-gusto mo yung business, passion mo yung business, parang you are no longer conducting business, parang you are just enjoying. Example, ba ikaw ay you have a passion for cooking. Nagluluto do.
at ginawa mo siyang negosyo, since passion mo siya, parang you are no longer doing a business. Parang nag-enjoy ka na lang. I mean, kahit ka wala kang tubo parang okay lang kasi passion mo talaga. You're just enjoying cooking. Pero pinagkakitaan mo. Sometimes siya motivated, no? May mga motivation bakit ka nagtayo ng franchise Kasi unang-una naman, nagtayo ka ng negosyo. Hindi naman talaga franchise ka agad. Nagpa-franchise ka lang minsan kasi pag nakita mong successful yung business at may mga gustong mag-franchise sa'yo, yun ang time na you are thinking about franchising a business. Pero sa una isang store lang gusto mo Pero later on, marami ka ng branches. There's no way but to go up. So nagpa-franchise ka na. So minsan you're motivated. May mga motivation ka bakit ka nag-franchise, bakit ka nag-negosyo. Pag sawang-sawa ka na maging empleyado. Sometimes there is your motivation, parang you are bored na ng 8 to 5 na job. Tapos ang sahod palaging ganun lang naman. Malaki pero ganun lang naman palagi, like 40,000. Kapag nag-negosyo ka, not get a franchise, pag nag-negosyo ka, you own your time. Although mapasok ka na alas 10 ng umaga, hindi na 8 o'clock ng umaga, pero umuwi ka naman ng gabing-gabi na. So parang 24 hours ang duty mo. You own the basic 24 hours of the day, hindi lang sa 8 to 5. Pero you enjoy kasi sarili mo yung negosyo. Ibig mo negosyo, ang profit hindi na siya maliit, hindi pa iba-iba na siya, di ba? Sometimes nag-net profit ka 150,000, nag-profit ka 200. Parang motivated, di ba? Saka motivation kasi yung if you got your first million, hindi na tumitigil to get your second million. Pang motivation mo. And optimism ka rin kasi even if net loss ka ngayon, net loss, walang masyadong kita, but hopefully next month tataas ang aking kita. Parang tulad nung nag-business ako dati ng cell card. First 1 month walang bumibili sa akin ng cell card. Ito mga early 2000, that was 26 years ago. Cell card ginagamit namin dati sa mga loading, wala pang auto-load na. Then I was selling yung cell card. First month, walang bumibili. Parang isang piraso lang nabenta ko. Kasi hindi pa kilala yung business. Tapos sabi ko lahat naman gumagamit ng cell card. Lahat gumagamit ng cellphone, so lahat gagamit ng cell card. Sabi ko, second month siguro may bibili na. Yun na nangyari, no? So second month, baliktad nangyari. Ako nang naubusan ng supply ng cell card. Pag tinigil ko yun, di wala na ako. Hindi ko na naranasan yung profit. Pag hindi ako optimistic that time, that was year 2000. Year 2001 siguro ganun. Kaya ng tubo ko dati, mga cell card business natin. Estafa lang ako, kaya ako tinigil yung cell card business. Diba, Joy Rosel? Okay ba yun, Joy Rosel? Natutulog na sila, wala pa sila dyan. Sige lang yata na dito. Passion. The franchisor is enthusiastic and passionate and truly believes in the values. Ikaw, Joy, anong passion mo, Joy Rosel? Pwede natin gawing negosyo. Alam ko si Ria cooking, Ria. Ano ba ang passion mo? Hindi, zero. Hindi nga marunong Ka marunong. Ikaw, Joy Rosel, anong passion mo? Pwedeng kaming business. Po. Mahilig po kasi ako tumikim sa Mahilig ka na, mahilig? po. Mahilig ka na? Sa pagkain din po. Mahilig ka sa pagkain. O, di magandang kasi ako, pag tinatanong mo ako ang passion ko mag-travel So, pwede kong gawing business ng travel agency, gano'n. Yung mga nag-organize ng mga
travel, mga joiner, yan. So, passion mo yun eh. Ba't travel ka na at the same time, may kita ka. Diba? Pagka yung mga babae, palagi naman ka. Pagkain, diba? Parang bihira sa babae yung na may passion sa construction. Puro luto. Pag sa lalaki naman, mga handiworks, yan. Ginagawa nila. Yan, passion. Okay. Now, pag sinabi supportive, sa isang franchise, both the franchisor and the franchise should be supportive. Hindi ito porke nagbayad ka ng franchise fee na 30 million ay tapos na. Hindi. Kasi the 30 million means support. You should have the support from the franchisor. Kaya ka nag-franchise, di ba? Siguro tamad ka. Wala kang talent starting business. Wala kang time to take off a business. Kaya nag-franchise. Kasi pag sa franchise, yung support nandyan eh. Marketing support, inventory, pag-organize, pagtayo ng building, financing, uniform, training. Marketing, lahat nandun na sa franchise. Kaya nga, there is 30 million, I don't know, 50 million ba, Jollibee? Mas McDo, mga 80 million, di ba? Pero yung mga bayaran. So, talagang you are expecting a support. At the same time, the franchisor should also get support from the franchise. Two-way road, two-way highway, equal. Hindi pwedeng isa lang. So, anong sinusupport? Anong sinusupport ng franchising dun sa franchisor? Yung branding, marketing, tapos yung mga hands-on details. Kasi ang franchisor sila yung naka-front. Diba sa mga data na nakukuha that can be important, crucial doon sa pag-operate. Support yung pag-marketing, di ba? Pag word of mouth publicity ng brand, inventory, yung mga data or info na galing sa mga customers na pwede mong ibigay sa mga franchisor mo. Kasi ang franchisor nasa office lang eh. Ikaw yung nasa frontline. Ikaw nakakalam, example, anong gusto ng customers. Ano pong gusto yung product na gusto mong idagdag sa aming inventory. O, di ba? Yan ang tulad ng sa isang university. Meron silang business plan. Tapos sila ay nagbebenta ng parang ano ba yun? Tapos sa kanang variant, dalawa lang. Sabi ko, ba't dalawa ng variant yun? Magtanong kayo sa mga customers nyo kung anong pwede dagdag ng variant. Yung bang palaman sa loob. Yung turon. Dinagdagdag na sila. Dinagdag na yung ube tapos choco. Yan. So naging 4 yung kanilang variant. Na naging mabenta naman, no? So nagtanong sila sa mga customers. Kasi sila nagbebenta online eh. Sila nagbebenta face to face, in person ng products. Kaya pwede mong sabihin sa mga franchisor or mga nagbebenta talaga. Yung mga data ba from customers. Okay, so I'm moving my slide. Communication, vital, franchisor and franchisee. Pero yung mga or instruction yung mga franchisor na binibigay tulad sa franchise ko TikTok. So ginagawa ko dyan every now and then I attend a meeting. Lalo dati nung kasagsagan niya kasi mahina na yung franchise yung TikTok. Although may mga TikTok pa rin pero mahina na ngayon. Pero dati mga kasagsagan niya started 2021. January 2021, nag-franchise ako doon. So parang every week, I attend a seminar, a webinar.
conducted by the franchisor. Kasi naglalatag sila ng mga bagong memo, bagong instruction, mga bagong marketing strategy, mga bagong products. Nalaman ko dati, kaya na pala bagong product yung franchise, no? May dagdag na mall, ay sarili na kaming mall doon sa package sa franchise. So, buti umatid ako. So, nung umatid ako, nalaman ko how to operate yung mall, yung aking online store, aking mall. Nalaman ko paano pag-operate. Yun, kumita naman, pero kasi hindi ko na masyadong natutukan yung aking franchise, yung aking mall. Dati kumikita ko doon. Tapos parang nung nadoble ka na yung nabawi ka ng puhunan, tapos dinoble ko lang yung profit, then hindi na ako masyadong naging active dun sa franchise. Parang din yung communication, I ask them, I email them, ano mga latest, pag may request ang aking mga riders, I ask the franchisor, pwedeng gawin, saan pwedeng kunin. Yan, so usual yung communication. Kasi yung franchise ko, complicated siya eh. Kasi online ang ginagamit namin. Hindi ko na namimit yung mga riders ko. Pure online ang aming transaction, pati pag-remit pagkuha ng load, pagbigay ng mga inventory merchandise sa mga riders, lahat pure online. Kaya dapat pag hindi ka masyadong techie, hindi mo maliligaw ka. Kaya makulit ako dati sa franchise. Honesty. A good franchisor is an honest one. Ganun din yung mga franchisee. Honest. So, kailan magiging honest ang isang franchisor? Dahil sabihin mo dapat lahat, pag franchisor ka, kung yung mga risky, nasabi mo dapat sa mga franchise, yung mga mali, yung pwedeng magkaroon problems, sinasabi sa mga franchisee mo. Example, magkakaroon problem dito sa product na to, sa marketing na ito, magkakaroon product, hindi masyadong sure ball. So parang meron kang reservation na hindi maging perfect yung gagawing operation, for example, marketing strategy. You are holding back. Parang you're not sugarcoating, hindi mo talaga pinapaganda. Kasi ako conservatism ang aking approach sa business eh. Pag sinabing conservatism, hindi mo sinisugarcoat lahat. Hindi mo pinapaganda kung ano pwede mangyari sa nasabi ko. Conservatism, kumbaga, I'm not expecting the best, but I'm anticipating the worst pagdating sa negosyo. That is being honest lang, di ba? Pasipin ng franchise mo sure ball, airtight. Yung negosyo, walang masyadong hassle. Yung pala, may mga glitches na pwede mangyari since yung franchise bago pa. May mga glitches talaga. Tulad nung sa TikTok, glitches talaga doon. Di siya kaya nagagalit pa franchise ng TikTok, ng TokTok eh. Kasi hindi nila sinabi na tanggap ng mga franchisee. Kaya umayaw ako doon sa franchise na kasi masyadong marami ng franchisee. Yung franchise tanggap ng franchisee hanggang masyado lang marami, saturated na. Hindi na sinasabi kung gaano karami na ng franchise. Kasi maraming franchisee, may competitor pa rin. Kapwa franchisee mo. Diba? Dapat not minimize para kumita naman yung franchisee niyo. Hindi yung kung sino gusto mag-franchise, tanggap ng tanggap. Hanggang lahat ay magkakalaban na. Hindi siya nasabi ng franchise. Sa isang forum nga tinatanong ko,
ilan na po ba ang franchisee ng ng Tok-Tok? Di na siya nasagot ang diretso pala. Tanggap ng franchisee. Kasi nga naman, isang franchisee, 17,000 ang bayad eh. No? So, pag may mga franchise nag-apply isang araw, 50 ang franchisee, imagine. 50 times 17,000. Sino nga ba ang tatanggi sa sa franchise pero ibabayad? Kaya lang, nagsasuffer yung yung quality masyado ng marami. Masyado ng that time, parang slowly bumabalik na sa dati. Bumabalik na sa normal, no? Wala na masyadong papadeliver. Tapos wala masyadong papadeliver, dumadami ang riders. So talagang magsasuffer ang ang net income. Diba, Siegfried? Wala. Tao. Ano na dyan? Sige, nandiyan ka Maria. Parang na Maria. Gusto. Ayun. Kasi po wala tao wala nang reason, di ba? Para magtuloy natin ito. Buta dyan si Ria. Listening to the franchisor, important po guys yung frontliner nyo, mga employees, sila yung nakaharap sa customers. So, the feedback, sila nakakuha agad. And the feedback should be golden. Golden nuggets ang feedback. Maganda nga yung customers na maganda yung customers na prangka. Para lahat ng pangit sasabihin sa'yo. Yan. And pa ikaw yung franchise, so you listen. You listen dun sa, buti sa dyan, ko rin yan. You listen to the feedback ng mga franchise mo. Okay? Golden nugget siya. Kasi you will get improvement from the most unsatisfied customers na ilang business. Iba kasi ibang bossing, ibang CEO, may pride parang they don't listen to the person, to the employees at the bottom of the hierarchy. Now, adaptability. The business should be adaptable kasi global tayo. Yung franchise ko, I could say naman siya, adaptable. Kasi yung kanyang price dati, that time, Tok-Tok had the lowest delivery fee, shipping fee dating 2021. Kung dati yung Lalamove was charging like 120, sa Tok-Tok dati parang 60 lang Ngayon kasi ang Lalamove ngayon parang nagmura na ng Lalamove ngayon, di ba? Kasi dati yung Tok-Tok, bakit 60 pesos? Kasi nga dati, they are adapting to the situation. Kasi pandemic. Walang masyadong kita yung mga tao. Kaya ang kanyang lockdown rate was only 60. First 3 kilometers, parang 60 pesos. So, that was very affordable at that time. Ng pandemic. Then, slowly, nung medyo gumanda ng situation, nagtaas na rin sila ng charge rate per kilometer. No? That is only one part of being adaptable. Pero pa ikaw meron tayong sabihan, win in Rome. Do what the Romans do. So, ang ginawa ng Jollibee ngayon, di ba? Kung may mga branches sa abroad, then yung gusto ng tao sa isang part na yun ang i-offer. Yun dapat i-offer. Kung pork ay not allowed sa kanila, ito gumamit ng ibang mga types of meat. Kasi example, sa India, I don't know, hindi ako masyadong sure kung may Jollibee sa India, Sa India kasi di ba bawal yung beef na ginagamit sa pagluluto. Sige rin yung beef sa kanila. So dapat yung mga fast food should not be using beef. Kaya countries naman, example, bawal naman yung pork, diba? So parang Saudi Arabia, parang one time McDo, I heard na instead of meat ang gamitin na patty, ginamit vegetables. Patty. Dun sa kanilang mga burger.
So, adaptable. Kung saan ka naroon, di ba? You should be adapting. So, may estudyante ako dati no, sa my university. So, meron siyang store sa Singapore. Then, ang kanyang mga empleyado ay lahat ay Pilipino. Dito dumating yung time na yung Singapore government ay parang may pass a law na dapat ang isang foreign company, foreign stores sa Singapore dapat ay majority of the crew should be local Singaporeans. Sabi ng isa kong estudyante, estudyante ko to medyo may edad na to pero nag-aaral pa rin siya pero sa Singapore. Ang ginawa niya lahat Pilipino, laki bagay siya na sige na nga ibang Pilipino ko i-remove ko, papalitan ko ng Singaporean kasi otherwise pag sinunod yon, so magka-close yung kanyang company. So he sacrificed, he removed some of his current Philippine employee and changed with local Singaporean instead of closing down ng kanyang company. Yan. So kasi ang adaptability natin, pwedeng situation, pwedeng culture, pwedeng political, pwedeng legal. We should be also adapting to the legal environment ng isang country. The logical din, di ba? Adapting. Dati, ikaw gumagamit ng meron ako dating kilalang business na parang Chinese business, napaka-traditional. Balik ka lang ginagamit parang ng unang panahon pa rin, parang they have not been changing yung operation 50 years. But later on, nag-adapt na rin sila sa technology. Gumagamit rin sila ng mga latest technology, example sa cashiering operation kasi Chinese parang mga Chinese kasi may mga market na mga Chinese sa mga traditional store. But later on, you should also adapt also sa environment. So I'm moving my slide. Ay ba dyan pakita kayo minsan palitan niyo minsan sa palitan lang kayo, example si Janico ngayon, di mamaya si naman si Joy Rosel. Palitan naman si Joy Rosel na ni Lucia. Yan, ganun gawin tapos si Charlize. Palitan lang kayo. Tapos may nakikita ako. Pero si Rhea palaging laging naka-showing to si Rhea. Pag ganun gawin niyo, dito lang ako. Para may nakikita akong open camera. Kaya yatang trabaho si Rhea ngayon parang nakauwi na to Masama pakiramdam. Hindi pumasok. Ganun. Naku, unang araw, may sakit. Hindi naman totoong isang taon may sakit. Ganun talaga dumaan yung talagang taglamig na. Okay, brand's biggest asset is franchise team. I believe in this one, Sabi ni Zig Ziglar, kanina sabi ni Zig Ziglar, the people are important sa business. You should put premium on the welfare of the people kasi the team. Ito nakita ko naman sa I think it is from Steve Jobs. If you want to be creative daw, you should surround yourself with creative people and creative team. Kasi parang mas maganda magtrabaho ng parang synergy, 1 + 1 is equal to 3. Mas maganda mag-work ng say team. So I believe in team building, Kaya pag may mga handle ng company or organization later on, you invest on team building, gumastos, to spend on team building. Pagkalimutan team building sa isang organization. At gumastos ka ng malaki yung the return of the exercise team building, for example. Maganda, positive. Tulad ng isang school ko, I can compare kasi may mga school akong hindi nagpapa-team building. Ako natin. May mga school naman nagpapa-team building tulad sa sa isang school ko dati. Mga way back maybe mga
year 2007 siguro. The school can spend 200,000, 250,000 para sa team building mga empleyado. Oh, we go to Boracay, lahat kasama. We go to Puerto Galera, for example. Yan. Saan gumagastos yung company para sa team building? Which is good naman kasi nga you will appreciate that the company is also after the welfare of the employees. Kasi maraming positive pwede mangyari sa team building. You know? Naramdaman mong hindi lang pala mukhang pera ng company. Parang they are distributing the profit through team building. Tapos, siyempre may karamaran. Pagkakabati na sila. In contrast, may companies, may mga school ako, hindi talaga nagpapateam building. May school ako eh. Sa loob ng 10 taon sa school na yon, I can recall parang 2 beses para magpa-team building. Kung team building na buong company. Of course, your department can have its team building, its own team building. Pero isang buong university, magpa-team building, I can recall parang 2 beses pa lang. Matay isang school ko dati, parang taon-taon may team building. So you will feel yung tanggal ka siya ng stress yung di ba? Team building. Matay yung stress at puro trabaho. Important, sometimes you go out. Tapos ang team building dapat outside Metro Manila, medyo malayo. It is vital that the figure at the forefront of the business has the personality. Maraming klaseng leadership na pwede nating gamitin. Hindi lang democratic, autocratic ang type ng leadership. Ngayon, marami ng type of leadership na naglalabasan. So, pwede kong mamili kung saan doon yung pinaka-template ng iyong sarili. You can be participative leaders, then participative, pwedeng ganun eh. Pwede kong maging leader na micro-leader, yung talagang tumututok, micro-leader. Pwede kang maging transformational leaders, pwede kang maging visionary leader, pwede kang maging delegative leaders. So maraming klase ang pwede mong pagpilian. Important, ang isang franchisor kasi dapat may leadership, dapat symbolic leadership. Habang may personal, yung bang nakikita mo pa lang siya, kamadaan pa lang. Alam mo na yung kayong personality. Oy, nasa tahimik na kayo. Mga leaders. Pero for me, tapos ang di transformational, yung bang you are transforming your members to be like you. You are multiplying yourself. Pag sinabi natin transformational, hindi yung ikaw lang dapat na magaling. Diba? Yung mga leader na ganun. Ikaw lang dapat na magaling. In contrast, dapat transformational. You transform your employees or your members to have the quality that you have. Transform them to be a leader as well. So parang multiplying, diba? Multiply yourself. Magandang type. Kasi nababasa ko, most of them are rooting for transformational types of leadership. Try ko. Personal touch. Itong pwede niyong gawin, I agree with this one. Kasi sometimes, rin ako micro-leader din ako Micromanaging ba? Yung bang tinututukan pinaka-details ang pinakapagawa mo. Yung bang hindi lang ikaw nasa room. Hindi lang ako yung, for example, sa isang subject, laboratory. Ang subject, accounting. Pwede ako mag-lecture sa gitna lang ako Parang ginagawa ko,
Lahat sila pinupuntahan ko. Lahat ng station, lahat ng computer, lahat ng walang ginagawa, iniisa-isa ko yan. Whereas pwede naman ako mag-let, kasi may PowerPoint naman. Pwede ko namang just i-flash sa PowerPoint yung lesson, tapos sundan nila. Wala ko, pinupunta ko isa-isa. Imagine, 40 students to. Subject, accounting. Sige, isa silang ng laptop or ng station. Lahat pinupuntahan. For me, that is micromanaging. Pero, that's personal touch. I let them know na talagang yung kanilang ginagawa ay tinututukan ko personally. Tapos sa franchisor naman, ito yung i-visit the franchisee once in a while. O para malaman mo, para makita ang suporta ng isang leader, isang franchisor. Punta mo sila, digital operation. Okay? In contrast ito, without mentioning names, may isa akong school na yung CEO ng school. Sa loob ng maraming taon ko din sa school, isang beses ko lang nakita yung CEO na yun. Kasi hindi siya lumalabas ng kanyang lungga. Hindi siya lumalabas ng kanyang office, hindi siya nag-visit sa mga campus madalas. Kaya hindi ko siya makikita. Maganda yung mga boss na, di ba, na kahit pinakamababang position sa company, pupuntahan ka niya, makamustahin. Wala kayong franchisor, pupuntahan ko yung franchisee, I will go to the kitchen, I will go to the backroom check. Yung ginagawa na dun sa backroom. So that is micromanaging, no? Pero you're lending personal touch. Dun sa mga lowest employee ng iyong company. Iba kasi kinakausap yung manager lang. Parang hindi mo kinakamusta yung mga lowest. Simpleng tap at the back, di ba? Kumusta ka na? That is a big deal for them, yung simple tap at the back. That is moral booster. Di ba, Charlize? Charlize, working ka ba, Charlize? Hindi po, Doc. Okay. Hindi ko pa nakaranas mag-work sa anywhere. Nakaranas naman po. May Winos ka ba nag-work dati? Ano po, sa parang printing shop po. Printing? You're involved in printing? T-shirts? Ano po? Sa box? Mga documents, gano'n? Apo, mga tapos document. Ba't umalis ka doon? Kasi mag-aaral ka? Ano po? Ba't umalis ka Hindi sa po company? Hindi naman po. Kasi sa po yun sa tita ko po. Parang pumasok lang po for a while. Pasok ka lang isang oras lang, labas na, gano'n. Hindi po, lang, mga ilang buwan. Okay. Yung boss mo, ay superior mo ba doon? Have you experienced one time na may personal touch yung superior mo sa'yo? Yung bang kinamusta ka, ginagawa mo kahit gano'n, kung okay ka, gano'n ba? May naranasan mo yun? Opo. Okay, maganda. Sa push. Ito guys, yung after graduation from the university, mga 1994, pumasok ko as a bookkeeper sa isang company, accounting clerk, gano'n. Tapos, alam mo yung unang kumuusap sa akin, yung pinaka-manager. Company. Siyempre, pag unang araw, wala kang kausap, di ba? Then lumapit yung manager sa akin, Richard, bago ka na dito, kumain ka naman, lunch ka naman. Hindi kita, libre kita, gano'n. Hindi ko alam that time na siya manager. Pero siya ang unang nag-welcome sa akin, nilibre ako ng lunch. Para siyang manager ng company. Kasi simple lang, tapos imagine, di ba, manager Kumbaga, pag manager ka, hindi ka naman talaga kausapin mo yung bago, tapos
employee tapos clerk lang dun sa company. Yan ang impression ko dun sa sa boss. Talagang low-key. Yung bossing. Collaborative dapat franchisor and franchise collaborative. Hindi naman lahat nagkikita ng franchisor. Pero yung mga yung action, di ba? Yung action. Nakikita na yung mga franchise. So dapat collaboration. How to improve. Yung tulong, collaboration yun. Anong kailangan mo, franchise? Kailangan mo ng support sa marketing, support sa inventory. Ang collab. Takes two to tango eh. Franchisor development. Pabasa nga na ito para Lucia, pabasa nga na ito Lucia. Nako ba? Franchisor development. Franchisor development. Any successful business owner with a growing business should consider franchise development as an option for expanding a concept into new markets. This is true for small to medium-sized businesses as well as large businesses. Franchising can be an extremely effective and efficient method of business expansion given the right ingredients. The process of franchise development is one that requires a methodical approach and one of careful strategic planning along with targeted and professional marketing processes. Okay. Naikwento ko na ba yung isang estudyante meron siyang sariling skin clinic. Tapos may nag-franchise sa kanya, Makati. Kinakausap ko siya, tapos December lang. Sabi sa akin, Dok, ang franchise ko, 4 na. Oh, talaga ba? Samantalang dati, nagko-consult pa lang sa akin yun. 2021 yata. 2021, nag-consult sa akin. Sabi sa akin, Dok, paano ba paggawa ng franchise and agreement? Okay, kasi may gusto mag-franchise sa akin. May isa daw siyang client, parang celebrity, gano'n. Gusto ang franchise, di nag-consult sa akin. Tinulungan ko sa paggawa ng franchise agreement ko. Parang subok lang dati yun no? That time. 2020. Ngayon, nagulat ako. Ang kanyang franchisee, na pala? 4 na kanyang franchisee. Yung kanyang business kasi skin clinic. Yung nagdi-drip, naguguluta sila ng mga babae. Kaya may market talaga. Pinakapag na silang franchise. Kasi nag-grow yung kanyang kanyang business. Then nakita ko marami sa mga machine na ginagamit. So marami na machine marami na siya mga machine kasi pag marami ng machine. Kanang kliyente dumadami na rin. Kasi yung kanyang product, kanang service dumadami na rin. Kasi kanyang client, dumadami na rin. It's like Jollibee, di ba? Jollibee dati, it is just having products or a store sa Pilipinas lang. Pero pag pumunta sa website ng Jollibee ngayon, marami ng countries na nag-invest or may store ng Jollibee doon sa country na yun. Dati, unmistaken, nagulat ako dati. Many years ago, nagulat ako, uy, Jollibee na pala sa Hong Kong, gano'n. Posible, sabi nila. Pero ngayon, ang dami ng branches ng Jollibee worldwide. North America, Europe, Middle East, Asia, no? So, let's franchise franchise development. For example, if you heard Senior Pedro na isang manok yun eh. Nagkain mo Senior Pedro. Kung nabasa niyo bang Senior Pedro? Dati ang Senior Pedro, nasa lang yan, parang sa main Davao. Parang Davao yan ang Senior Pedro na. Way back 1994. Pero kay Senior Pedro, marami na sa mga branches.
Sa Quezon City, parang alam ko meron kasi dito mga 3 branches sa Quezon City. Pero dito malapit sa Fernando. Zero Pedro. Samantalang nag-start siya lang 1994. Ang kanyang puhunan dati, 5,000. 5,000 pesos. Senyor Pedro. Ngayon, marami na sa mga branches. Kasi marami na ito branches. Kasi yung kanyang product, siyempre pangmasa, no? Pangmasa yung manok eh. Itong manok. Yung kanilang product. Tapos yung pangalan, pangmasa. Yun ang mga factor daw na bakit nag-grow, mag-develop yung kanyang franchise. Although I don't know if how much the franchise fee Sir Pedro. Pero yung kanyang manok, masarap pala. Kasi 5,000 pesos, no? So that was 1994. Yung Andox in 1985, kanyang puhunan 500 pesos. Then 10 years later, in 1994, the same product, Senyor Pedro, ang puhunan 5,000. Ang diferensya, 10 taon lang yun, diferensya. From 500, 5,000 na kaagad ang puhunan ng Senyor Pedro. Pareho siya ng Lechong Manok. 500, 5,000. So, ganun kabilis yung pag-develop ng isang franchise. Marami ka ng gastusin. Kasi, hindi lang pwedeng sa bahay lang yung yung product. Diyan, you go outside. Diba, G. Rosel? Opo. What are the drawbacks naman of being a hands-on operator? Sabi ko kanina, I do micromanaging, hands-on manager of hands-on trainer. Para matutukan mo agad. Alam mo agad yung mali ng isang trainer o isang blog. Pero meron pa rin yung drawback. Ang isang hands-on operator. Hindi rin palaging maganda palagi daw yun, hands-on. Hands-on manager ka, hands-on trainer. If a person is successful in a single retail business and would like to expand that business with additional locations, he or she is going to have to share time between those businesses and cannot be an on-premises full-time owner operator. Some things got to be there to business if the business is going to grow. Ayun, pag-franchisor daw guys, although maganda yung ito yung hands-on, pero you don't have all the time. Ayaw manage mo lahat ng mga employee o franchise. Or sobrang dami. For example, you have like 50 franchising. Tapos ikaw lang. Tapos hands-on ka. Hindi mo kayang gawin lahat ng hands-on. Kasi pag sa hands-on, parang you are not the opposite kasi ng hands-on manager ay yung delegative manager. Sometimes, it is good na nagde-delegate pa rin ng mga tasks. Pag hands-on ka kasi, inako mo na lahat. I'm going to be this one, di ba? I'm going to be this one, na hands-on, na minsan inaako ko lahat kahit pwede mong i-delegate sa ibang mga members mo or mga kasama. But sometimes, kung mismo gumagawa So, ang bandage nun, inaako mo lahat, you are not delegating, parang lahat ay umaasa sa'yo. Pag dumating na wala ka, dumating na absent ka, so walang gagawa. Antayin ka nila. Samantalang pag ikaw ay delegative leader or you are the type of leader na ikaw yung dito, ikaw yung coaching style, pang coaching style management, wherein you coach mga subordinates mo para matito rin. Kaya hindi lang nasa sa'yo. Pag absent, pag wala ka, there's somebody who will step up. Nagagawa ng mga task mo. Yun ang paganda pag delegative leader. In contrast sa isang hands-on or manager. Pag kunti lang siguro yung mga di ba? Pag kunti lang yung mga pinatayin mo, di siguro yung hands-on or micromanager ko. Pero pag sobrang dami, i-delegate. So, delegative management, delegative leader, kung yung pwedeng gawin.
Pag sobrang dami. What benefits do absentee owners enjoy? Babasa nga to, Joy. Ikaw mabasa, Joy, ng ating paragraph. Again, to build what you call businesses over the fairly short period of time. Now, franchises, the RCT owner is the developer, the person lining up employees and managers. Overseeing the build out of the team and moving on the next team. RCT owners will build rather quickly without having to spend a large portion of their day on promotion. Okay, so may package sa ibang franchise business na yung franchise, sabi ko, ang franchise business is ideal doon sa mga taong wala masyadong time to own, to manage a business. Example si Joy na. Joy is OFW. Joy is work in Dubai. Ang sweldo, malaki talaga, no? Then, umuwi sa Pilipinas, sabi niya, she likes to own a business. To own lang nga, di ko sabing manage. Ang maganda sa kanyang format or model, siyempre yung franchising. Kasi franchising, develop na yun eh. Kaya manage mo na lang. Then, for example, para sa capital, umayad siya ng millions, problema sa kanya, wala siyang time kasi mabalik siya ng Dubai. But she wants to own the business. Pwede naman yun. Mayroong franchising gano'n na you will manage your franchise kahit wala ka dito sa Pilipinas. Parang in behalf of the franchisee, yung franchisor ang magmamanage ng kanyang business. Pero parang naka-franchise yun. Nga lang, absentee. Absentee owners na, ang tawag natin. Wala sa dito sa Pilipinas. Owns the business but wala sang time, so the franchisor can manage the business on her behalf. So pwedeng ganun setup. Pwedeng ganun arrangement. So, hindi na problem yung wala kang time to manage, but you want to own the company, you want to own business, but you don't have time. So, pwedeng ganun setup ng mga franchise. Absentee owners. Ang drawback dyan, siyempre, you all profit will accrue to you, pero ang kulang dyan, hindi ka masyadong na-train doon sa sarili mong business. Diba? Parang pag nalugi yung business, parang hindi mo masyadong alalahanin kasi parang hindi mo sa naging baby. Although, nag-invest ka lang, pero yung pag-operate, diba, sometimes yung pag-manage, yung love the business, yung araw-araw yung doon ka, diba? Kaya maganda din na araw-araw, parang part mo na life mo yung business na araw-araw doon ka, gigising ka, yung nangyari sa business. Pero kung hindi ka masyadong involved doon sa operation ng business, parang pag naluwi yung business, parang hindi masyadong malaki impact. Pero pag ka nag-manage, ramdam na ramdam impact. Parang apektado ka talaga, yung managing tapos pag net loss. Yan ang drawback na hindi ko masyadong hands-on kasi absentee. Ang advantage din siyempre, all profit will accrue to you, your bank account. Same time, may work ka pang iba na ginagawa. Lahat ng bagay may positive and negative content. What about the drawbacks to absentee ownership? Ayan, sinasabi pa nila mga ito. Hindi mo natututukan. Yung siyempre pag ako yung franchisee, tapos pinapamanage mo lang sa ibang tao. Yung tao yun, wala siyang dito. Wala siyang malasakit. Ayan. Wala siyang malasakit din sa business. Kasi pinapamanage mo lang sa kanya. Diba talaga yung ito na nagmamanage ng Naramdam mo, naiiyakan mo ko yung Wala dati nung mayroon ko dating business na ko. Yun nga yung shell card business ko.
That was profitable. Kaya lang, stop kasi ako eh. Kung parang may nagbayad kasi ng ano, yung naiwan dito, kasambahay. Tapos, may bumili ng cell card worth 4,000 pesos. Pinabayad niya, checking. Yung checking pala, bouncing check. So, na-stop pa. So, parang sindikato yun, no? Sindikato. Delikado pang sindikato pumasok sa negosyo. Alatang sindikato kasi alam nila yung ano, organized crime, no? Organized crime siya. So, sabi ko, babalik mga yan, baka sa pagbalik ng mga yan, mas malala pang gawin. So, tinigil ko yung ano, tinigil ko yung business kahit ano siya, kahit napaka-profitable. Pero iniyakan ko yun, ha? Talagang kainis ko, iyak ako nun eh, kasi i-company na was profitable, i-business was profitable. Mga year 2000, yung bang isang buwan, nagpa-profit ako ng mga 7 to 8,000. 7 to 8,000. Profit ko ang profit. Ibenta lang mo cell card. Ang sideline mo lang siya, no? Tapos biglang isasarado mo because of fear na may sindikatong nakakaalam. May ipasukin, di ba? Saan naman ang loob nun? Kasi parang baby ng negosyo. Nagtayo ang nagpalabagong negosyo naman. Ano naman to? Retailing naman sa retailing. Yung bang I will purchase clothing sa Divisoria in bulk. Ibenta ko dito sa Pueblo, Quezon City. Nagkita rin siya, malakas din siya. Ibang logo din siya. Kaya lang, siyempre, lahat ng business may risk, no? Ang risk doon, profitable naman siya. Ang ginawa ko doon, parang hulugan. Parang pinaparig ko siya, then distribute, tapos down payment, yung balance, mabayaran for 15 days. Ang risk doon, may mga customers na hindi nagbayad or tumakbo na. Tinakbuhan, lumipat ng bahay, gano'n. So, ano naman, yun. So, stop na naman yung business. Sama na naman yung loob mo. Pag pinaghirapan mo ito negosyo, pag hands-on ka talagang iiyakan mo yung business. Pero pag hindi ikaw yung absentee, ang ibang tao nag-manage ang business mo. Hindi na masyadong labing din negosyo. Wala silang malasakit ng negosyo. Sino ba dito sino ba dito may home business or family business? Sa bahay lang. Pero maraming gano'n. Mahilig ko sa gano'n yung family business. Home based. Based sa passion. Maganda yung hobby mo, ginagawang negosyo. After Mario has a plan in place, you can structure her teams and resources. You're organizing it, putting everything in place. Pera, tao, asset, resources, document. Yan. So, di pwedeng shortcut. Di pwedeng planning tapos stocking. Di pwedeng plano ka tapos kahanap pa ng tao. Dapat nilatag mo muna anong klaseng tao ang gagawin mo. That is part of organizing. Orderly. So, putting everything, including resources, in place. That is organizing. Para hindi shortcut. Sunod-sunod, planning and organizing. Hindi pwedeng directing ka agad, di ba? Kasi wala kang direct pag wala kang tao. Dapat planning, organizing, staffing, directing. And don't forget the controlling sa business, di ba? Diba kasi apat ng tinatandaan, Diba tinatandaan, planning, organizing, staffing, directing. Isa, kinakalimutan nila yung controlling function. Maka sa controlling, dyan mo kine-check. Dyan mo ini-improve. Dyan mo kinokontrol. Kung tama yung ginawa mong planning.
structure, ano sa ba? Ano po dito? Maraming klase. Pag structure, guys, ito yung hierarchy. Hierarchy. Ang structure kasi dati, ito yung structure dating napaka-bureaucratic. Kung sa bureaucratic, ang daming level. Kaya pagdadaanan bago ma-sign o bago pirma ng isang document, dami pinagdadaanan. So parang daming level pag sinabi natin bureaucratic dati, no? Tall structure dati, tall. Mataas. Ang pinapauso ng structure nila ngayon, yung flat, na pwede mo yung gawin, no? Pwede yung gawin sa mga organization niya, yung flat. Yung sabihin, walang masyadong levels. Ang dalawang lines lang. Example, manager, then assistant manager. Samantalang dati, no, ang daming tall, sa may president, tapos may vice president, may assistant vice president, may manager, may supervisor, may assistant supervisor, may section head, ang dami. Ito na mag sa dating tall organization, mataas. Ngayon, ang pinapauso yung flat. Walang masyadong hierarchy. Kumbaga pag nag-ampirmahan na streamline, mabilis. Ginagawa namin sa sa aming university. Wala lang masyadong memo. Pag magpapasayin ka, magpapa-approve, wala lang masyadong memo. Parang nasa Viber group na lang. Lahat ay nasa Viber. Kung magpapa-approve ka, doon na lang sa Viber. Screenshot mo yung Viber, tapos proof. Kaya na-approve ng president yung request. Samantalang dati, memo, tapos patay ka pa ng memo, upload pa ng approval, kaya kung ano pag yung presidente na sa abroad. So ngayon, samantala ngayon, no, ang staff na Viber. Wala masyadong protocol. Informal nga no? Provider ng approval. Pero mabilis siya. Tapos ang proof doon, just sabi ng just screenshot yung approval. Tapos i-attach mo yung sa letter mo. Yun ang approval. Iba naman ginagawa, mga dito, matrix. Yung sa matrix organization, wala kang permanent na organization. You can be transferred, you can be assigned to different department. Depende kung anong kailangan sa department. That is the matrix or modular, no? Modular department. Modular hierarchy. Modular structure. Hindi sa fixed. Matrix or modular. In general, the organizational process consists of 5 steps. For organizations, target to the organization chart. Ayan, ito pinapakita ng why important yung isang chart sa isang organization. At ang chart hindi sa basta-basta mga boxes. Symbolic ang Ibig sabihin, pag may arrow, nakatutok, ibig sabihin yan, yung nasa taas mo, may authority over you. Kaya nga, nakalagay sa org chart yung mga hierarchy, department mo, by color, example, para alam natin anong department na by color coding. Tapos kung may nasa ilalim ka, sabihin, the upper part, the upper position, have power over you. He can delegate. Tapos kung may maraming lines, mabinotis sa organizational chart, yung mga lines, gano'n kalawak yung kanyang span of control. Kaya nga ang org chart symbolic Lahat ng arrows, lahat ng lines, lahat ng boxes. Lahat ng broken lines. Very important. Pag may arrow mula sa president, pababa, ibig sabihin niya, that is command responsibility. Ibig sabihin, yung kasalanan ng pinakamababa ay accountable yung nasa taas. Kaya meron kang organizational chart na gano'n na mayroon sa mga lines para makita kung sino ka man. So, that is the reason why sa mga labi ng mga companies, nandoon yung org chart
Para sa tinginan ng mga visitors, ng auditors, ng mga guests, or mga stakeholders ng business, kita nila kagad yung flow ng transaction by just looking at the org chart ng organization. Franchisors seek franchisees that are looking to run their business and hands-on passion. Motivated daw dapat yung yan. Motivated. Isa sa mga hinatang franchisor, mga motivated. Kaya nung nag-enter ako ng franchise, tapos franchise ako ng Tok-Tok year 2021. Nagtatanong yung franchisor. Mamaya ng Tok-Tok, dalawang magkaibigan. Nag-graduate ko lang sa university. Then they built the Tok-Tok 4 year. Then interview online. Ano daw yung reason? Ano daw yung motivation ko bakit nagtayo ng business. Siyempre magandang ang wise sagot doon. Gusto ko makatulong doon sa mga nahihirapan kong pa-deliver. Chika lang yun, di ba? Chika lang yun. Parang totoong reason, siyempre profit yun. Kapag sinagot mo yung yung katulong, magandang sagot yun. Kasi kung sinagot mong profit, tapos hindi nag-profit ang business, isipin ng franchisor, titigil ka na. Ang sinagot ko, gusto makatulong doon sa mga, ang motivation ko, gusto makatulong doon sa mga tao na nahihirapan pa-deliver sa iba kasi mahal, kasi pandemic na time. Tapos ang Tok-Tok ay napakamura lang. Yun ang gusto kong, yun ang reason ko. Kaya natanggap yung aking application. Pero ba? So I'm going to end here. Work ethic. Napatay na. Kasi may klase pa ako na. Sa next class pa ako eh. Ataw. Ibang school naman. Hindi ka sabihin, ibang school naman 7:30. 7:30 to 9. I'm going to end the topic dito. So, yung once again guys, yung online quiz bukas. Ano naman yan? Pag hindi ka makapag-take, nagpapaalam na ba sa akin? Sir, pwede bang i-take ko yan pagkatapos ng aking duty? Okay naman yun. Para ibang gustong mag-take ng ibang regular na pwede mag-take. Tapos, tomorrow evening, 8 to 8:30. Bibigay ko yung quiz. Anong oras, sir? Kung tulog na si Ria, ibibigay ko pag tulog na si Ria. 8 to 8:30. Kasi pa naman, di ba? 8 to 8:30. O pwede naman 7 to 7:30. Anong gusto nyo? Kung masyado na maggabi yung 8. Sige, paano sa akin? Ino-open ko naman yan. Sige. Teka, okay na pala ako. Ang wala pa rin yung pasipahan lang palang wala. Hey everyone. Bye-bye, sir. Happy New Year po.